In Matthew 7:13 to 14, this is what the Lord says: stop at the crossroads and look around. Ask for the old godly way and walk in it. Travel its path, and you will find rest for your souls. But you reply, no, that's not the road we want. Enter by the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. Because narrow is the gate, and difficult is the way which leads to life, and there are few who finds it. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Samahan niyo po kami sa pag-aaral namin ng inyong salita. Muli niyo pong pangunahan ng inyong lingkod. Ikaw ang may taas. Ikaw ang bigyan ng kapurihan. Pagindapatin niyo po ang inyong lingkod, Panginoon. Sa lahat ng nanonood ngayon, sa lahat ng nakikinig, ang pagbabala, ang pagkasi at pangunguna mo sa kanila, ang siya nilang maranasan sa kanilang mga tahanan at sa mga lugar na tinatayuan nila ngayon. Salamat po. Pag-isahin niyo po ang aming mga spirito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yung binasa po natin kanina, dalawang verses yon. Isang Jeremiah 6:16 at isang Matthew 7:13 to 14. Kamusta na po ang umaga ninyo? Kamusta na ang bawat sandali na kayo ay nabubuhay o namumuhay sa inyong mga tahanan? At alam ko na pinangungunahan kayo ng Panginoon at sinasamahan niya kayo sa mga pagkakataon na kayo ay kinakapos o mga panahon na kayo ay masaya at may mga pagpapala sa buhay. Nakakapanibago talaga yung ganitong tinatawag nilang new normal, na kapag Sunday dati ay talagang napakaaga nating magising, naliligo tayo at nagbe-breakfast, nagbibihis na tayo at we're on our way papunta na sa ating kanya-kanya mga simbahan. Ngayon ay medyo nabawasan yung ating pagmamadali dahil pagtayo mo lang, minsan kung ano lang yung ayos mo, kakain ka lang saglit, haharap ka na sa gadget mo o sa smart TV na meron ka at manonood ka na nung service ninyo sa inyong simbahan. Pero ang panalangin ko ay palaging manatili sa inyong puso yung pagkamis o pagnanais na talagang makinig sa Panginoon, na paghandaan natin ng gusto ang ating mga sarili at para bang pag-upo natin sa ating mga sopa o sa sala o kung saan ka man nakalugar, tuwing araw ng linggo ay nakahanda ang iyong spirito, ang iyong isipan, ang iyong puso ng kung anong mensahe ang gusto ng Diyos na iparating ngayon sa iyo ngayong umaga. Nasa part 2 tayo ng ating pag-uusap nung serye nating Timeless Principles in Tough Times. Ngayon po ay In Tough Times, Make a Stand yung ating pag-uusapan. Ano bang Tagalog ng make a stand? Meron kang dapat tatayuan, meron kang paninindigan, meron kang matibay na lulugaran kung saan hindi ka matitinag doon kahit ano pa ang sabihin ng mga tao sa paligid mo, ano pa ang mga nangyayari sa iyong kapaligiran. Now, just because a certain path seems right doesn't mean it's the right one. Ibig po sabihin na dahil lang tanggap ng marami o halos lahat ng tao ay iisipin nating tama na yon kasi lahat ng tao sabi nila okay yan, lahat ng tao tanggap yan, marami halos lahat ay okay sa kanila yan o thumbs up sa kanila. Iisipin natin yun na yung tama na dapat gawin o ipamuhay. Hindi rin naman ibig sabihin na mali na kagad ang mga ito. We must therefore ask God and trust God to show us which way to go. He knows the end from the beginning. Nakarating na ang Panginoon sa ating bukas, nandun na rin siya sa ating kahapon, nandito rin siya sa ating ngayon, all at the same time. Sa isang pagkakataon, kaya ng Diyos gawin yon. And God will lead us the right way. Sabihin niyo po sa katabi niyo, kung meron kayong kasama dyan, God will lead you in the right way. Yan. At kung ano man yon, yun ay magiging kasiyahan natin sa bandang huli at kaluluguran ito ng Diyos. Maaring paumpisa parang hindi ka sang-ayon o hindi sang-ayon sa mga pinaplano mo at hindi rin komportable on your part. But sooner or later, makikita mo ang bunga ng pagsunod mo, pagsunod na ginawa mo para sa Kanya.
Oo, maraming mga sacrifices tayong haharapin kung ano man yung decision na yan. Oo, maraming pagpipigil sa sarili na kang mararamdaman sa ginagawa mo. Maraming mga sleepless nights at pakiramdam na nag-iisa ka. Pero worth the wait. Bakit? Dahil yun ang plano niya. Yun ang kalooban niya. Yun ang disenyo niya para sa iyo yun. Yun ang magbibigay ng tunay na buhay na ibubuhay mo. Sabi sa Psalm 16 verse 11, "You make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasure forevermore." Ang ganda ng sinabi ng ating Panginoon, ano? So, ibig sabihin sa mga tough times, dumadaan tayo o humaharap tayo sa crossroads ng ating buhay. Sabihin nyo nga, crossroads. Ayan, sa Tagalog ay sangang daan. Maaring ito ay pa letter Y, isang daan yan, tapos biglang mahahati sa gitna, or maaring marami siyang, sa intersection ka, nasa gitna ka, no? 4 na daan o 3 daan na hinaharap mo. Sangang daan. Now, literally, a crossroads is a road that crosses another. Nag-cross yung kanilang landas o nag-split yung kanilang landas, ano? Ito yung pagkukross ng 2 daan o daanan o tinatawag nating intersection nga. At kalimitan, di ba, sa sangang daan, maraming nagkakabanggaan dyan dahil walang nagbibigayan. At parehong sinasabi nung involved sa salpukan, nauna ako eh. Brad, nasa right of way ako, 'di ba? Hindi ka pumreno o kaya naman maririnig mo, ang bilis mo pare. Nagkabanggaan, walang bigayan. Now figuratively, to be at a crossroad is to be at a stage in one's life when it is necessary to choose a path that will affect one's life in profound ways. Naintindihan nyo ba yon? Ako, di ko rin naintindihan. Ibig sabihin, yung gagawa ka ng isang desisyon. Kailangan mong mamili. Hindi pwedeng dalawa. Hindi pwedeng mahati ang puso. Hindi pwedeng mahati ang iyong isipan. A crossroad is a place of decision. It is a place of doubts and questions. Parang yung sitwasyon natin ngayon. Sa sangang daan na ito ng buhay, marami tayong naririnig ng mga pagbabanggaan ng boses. Yan, di ba? Iba't ibang klase ng boses sa ating isipan. Yun nga ang nakakatakot kapag wala ka ng ginagawa o wala kang ginagawa o idle ka. Sabi nga ng salita ng Panginoon, lugar yan para pasukin ng kaaway at bulungan niya tayo ng maraming gagawin. Pero alam niyo ba, marami po tayong naririnig sa ating isipan na boses. Minsan tahimik yung paligid, pero naiingayan ka. Bakit? Kasi marami ka naririnig sa iyong sarili. Sabi nga natin ang gulo-gulo ng isip ko. Ang daming tumatakbo. Kagaya nung sinabi ko sa mga devotionals natin na bakit ba ang isipan? Wala namang paa pero tumatakbo. Di ba? Takbo ng takbo yung isip natin. Ang dami nating iniisip. Nandyan yung sangang daan ng ating buhay. Marami tayong naririnig na boses. Tingnan po natin yung mga boses na yan. Una, boses mo. Boses ng ibang tao. Boses ng pangyayari. Kasi nagsasalita ang pangyayari. Wala ka man naririnig, pero nagsasabi na ang isang sitwasyon. Ano pa? Boses ng kaaway at boses ng Diyos. Boses ni Satanas o boses ng ating Panginoon. Ang problema kapag hindi tayo tune in sa Diyos, kapag hindi tayo nakakapit ng husto sa ating Panginoon, hindi natin alam, hindi tayo pamilyar sa boses niya. So doon sa 4 na lang tayo mamimili. Boses mo, boses ng ibang tao, boses ng sitwasyon, at boses ng kaaway. At ang kaaway ay mapandaya. Minsan akala natin Diyos na yung nagsasalita, kaaway pala. Bakit? Kasi ang Diyos, ang kaaway, pamilyar din sa Diyos. Galing siya dyan eh. Pero napuno lang ng yabang ang kanyang ulo, kaya siya nagrebelde. Now, it is a transit point, yung crossroad na yan. A crossroad is a gate or access point. It is a place of separation and goodbye. Yun daw, yung sangang daan ay
meron dyan na meron kang babalikan, meron ka ring iiwanan pag nandiyan ka sa sitwasyon ng sangandaan ng iyong buhay. A crossroad is the end of a chapter and beginning of another one. Tatapusin ang nakagawian at magsisimula ka sa nararapat, yung tama. A crossroad is a critical moment. It can be a place of crisis na kung saan ang mga sakit ng iyong kahapon ay magdurugtong ng pag-asa ng iyong kinabukasan o ng iyong hinaharap. Sa hangdaan ng buhay, a crossroad is a place of opportunity where the road ahead offers promises. Oh, dun maraming nabubulagan kapag nakita natin yung daan na punong-puno ng pangako at talaga namang parang sasabihin mo, minsan lang kakatok ito, pasukin ko, minsan lang darating ito, kakagating ko na. Pag wala kang matibay na pundasyon na tinatayuan, mahihirapan ka, baka maligaw ka. A crossroad is a point in your life where you have several options that you need to weigh. Titimbangin mo ng tunay. And each option will lead you to a different destination or goal. Each path to a different place, sabi nga At syempre, sa pasimula, hindi ka nga komportable. Hindi ka sanay. At hinahatak mo yung sarili mo. Kinukumbinsi mo ang sarili mo na iyon ang tamang gawin. Iyon ang nararapat. Yun ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Kung ano man yung pinili mo doon sa sangandaan at yung pagpili mo ay nakabase sa salita ng Panginoon, sasabihin mo kahit mahirap yan, yun ang nararapat, yun ang tamang gawin. Crossroads are unavoidable. Unavoidable siya. Kasi every day we make significant decision that will affect our lives positively or negatively. Ang buhay ay hindi lang weather, kagaya ng madalas nating naririnig sa isang anchor sa isang stasyon, sa isang balita. Hindi lang siya weather. Life is a choice. Sabihin niyo po sa kasama niyo dyan sa bahay, life is a choice. Hindi lang tuwing Tuesday, hindi lang tuwing Tuesday ka mamimili ng nararapat mong gawin, kundi araw-araw ay Tuesday. Di ba? Choose to do good, choose to do the right thing, choose to be happy, choose God. And also, during crossroads, a lot of times, the choice to continue the same straight path is no longer possible. A decision has to be made. Kailangan may gawin ka. Meron nga ako nabasa o narinig ko ata na kapag hindi ka gumawa ng desisyon, gumawa ka na ng desisyon actually. Kuha nyo ba yon? Kapag hindi ka gumawa ng desisyon sa buhay mo, yun na yung desisyon mo. A straight road has now split into two or more. Which decision will you make? Ano ang desisyon gagawin mo? Looking left, right, back from where you came, and looking straight ahead, where do you turn? Yan ang tanong Babalik ka na lang ba sa pinanggalingan mo? Susunod ka na lang ba sa tinatahak ng marami o ng iba? O mananatili ka na lang sa gitna ng sangdaan? Yun ang pinakamahirap na desisyon na gagawin mo, yung andun ka na lang. Wala ka nang gagawin desisyon. Now, which road is the right one? And what's the consequence of choosing a decisive path? Now, ngayon pong umaga, you may be standing at a crossroad ng iyong buhay. Your crossroads could be one to decide your career. O career path. At lalo ngayong quarantine, parang hindi mo na alam kung ano ba talagang career ang ipupurso ko. It could be a start or end of a relationship. Gusto mo magsimula ng panibagong relasyon? O gusto mo nang tapusin yung relasyon na meron ka? Nasa crossroad ka. Your crossroad could be a choice of making a change right now. May gusto kang gawin pagbabago sa buhay mo. Kasi napansin mo, dapat kang magbago.
sinasabi ito na sitwasyon, sinasabi ito ng mga tao sa paligid mo, sinasabi na sa'yo na salita ng Diyos. At nandun ka. Making a change right now or it will be too late. The clock is ticking. It could be the choice of what course to study. Ano bang kukunin ko? Mag-i-engineer ba ako? Mag-nursing ba? Arkitekto ba? Ano ba ang kukunin ko? Nandun ka. Your crossroad could be whether to start a business or hold on to your job. Ngayon kung mapapansin nyo po sa mga balita, ang daming nawawalan ng trabaho. Ang daming kumpanya ang nagtatanggal ng trabaho. Kahit na yung mga kilala nating malalaking kumpanya na, matitibay na kumpanya na before, ngayon ay nagtatanggal na nagbabalasa na ng mga empleyado. At kung anak ka ng Panginoon, talagang tiwala mo na lang sa Diyos, ganun na, Lord, wag ako makuha do sa mga tinatanggal. Ngayon, nagde-decide ka, kung matatanggal ka, anong trabaho ang papasukin mo? Ano ang gagawin mong business? Nakakalungkot nga isipin yung nabalitaan natin na isang Grab driver, babae, hindi naman talaga niya trabaho yun Pero dahil nawalan siya ng trabaho na nag-lockdown, medyo madiskarte sa buhay, nagregalo siya sa kanya sarili ng kotse niya noong February. Na sabi nung nanay, nung ini-interview, hindi ko iisipin yun na magiging mitya ng kanyang buhay. Kasi nitong nakaraan lang, natagpuan yung sasakyan doon sa Calamba, Laguna. Ando siya sa loob at talagang wala nang buhay, patay na siya. Yung pasaherong pinick up niya, yun ang pumatay sa kanya. Tatlo yung pasahero. Pagka nakakarinig ka ng mga ganung balita, naiisip mo, nakakatakot naman yung nangyayari sa paligid, ganito na ba kagulo ang buhay? Kahit naman noon pa masama na ang tao. At sabi ng salita ng Diyos, habang dumarati, habang papalapit na ang pagdating ng Panginoon, lalo pang sasama ang tao. Sana naman ang panalangin ko, ikaw na nanonood, nabulol, ikaw na nanonood ngayon, hindi ka mapabilang doon sa sinasabi ni Pedro na sasama pa lalo. Kundi habang dumarating, nalalapit ang pagdating ng Panginoon, gumawa ka ng stand sa buhay mo na magpakalalim sa Panginoon at kilalanin siya sa buhay mo. Namimili ka Namimili ka ng business mo na pangahawakan mo ba yan o magpabago ka na ng trabaho. Perhaps you are in a crossroad where you are faced with the decision to stay where you are or to move to another place. Ayoko na sa lugar na to, magulo na. Masyado nang maraming sigalot. Magulo na yung mga kapitbahay. Lilipat na kami. Pero iniisip mo ngayon, saan lugar ka naman lilipat? Maaring nandun ka. Now, whether you decide to do it, it will definitely affect the course of your life and your destiny. Na sa bawat pagpiling ginagawa natin sa buhay, hindi lang ikaw ang naapektuhan, pati yung mga taong nasa paligid mo. When standing at the crossroads, the one thing we really need is guidance. Kailangan may nangunguna sa atin. God has a path for us. He promised to guide, instruct, and direct us when we are at the crossroad of our life. Sabi ng Isaiah 30 verse 21, your ears shall hear a word behind you, saying, this is the way, walk in it. Whenever you turn to the right hand, or whenever you turn to the left. Ganda ng paalala sa atin ng Panginoon, God will always give you direction. Tapikin niyo po yung katabi niyo at sabihin niyo, huwag ka nang maguluhan. Binibigyan ka ng Diyos ng direksyon. Makinig ka lang. Okay? But you need to sharpen your hearing ability. Kailangan hasain mo siya. Kaya sabi ni James kailangan mabilis kang makinig, mabagal magalit. Diba? Dahan-dahan magalit, mabilis makinig. We need divine guidance and direction. Sabi ng Psalms 23 verses 1 to 2, the Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me lie down to green pastures. He leads me beside the still waters. Ang ganda na sinabi ni Haring David dyan. Assurance siya sa kanya na anuman ang tahakin niya sa buhay, anuman ang piliin niya sa buhay, ang Panginoon ang mangunguna at sasama sa kanya. Now, when God is your shepherd,
you have access to all things that you need. Ganda nun, ano? Yung meron kang ID para sa lahat, kahit saan ka pumasok, pakita mo lang ID mo, pasok ka na. Pero dito sabi, pag nasa iyo, pag ang Diyos ang pastol ng buhay mo, you have all the access sa lahat ng iyong pangailangan. Ang tawag ho dito, divine guidance. Divine guidance is God having the final say in running the affairs of your life. When He's leading, you are never alone. God has a blueprint for your life and a road map to get you there. Hindi lang siya blueprint na titingnan mo, meron pa siyang road map or GPS sa panahon natin ngayon, ano? At life's crossroads, ito po yung mga dapat natin tandaan. Kapag sa tough times ng ating buhay, kasi ang crossroad ay pagkakataon ng ating buhay na mabigat mahirap Talagang masusubok ka Now, at tough times, at life's crossroads and difficulties, meron tayong mga kailangan tandaan. Number 1, stand to know God. Sabi ng topic natin, make a stand. Ano yung stand mo? Stand to know God. Do you know Him? Kilala mo ba ang Diyos? Maraming tao, kahit sinong tao ang tanungin mo, sasabihin nila, kilala ko ang Diyos. Pero iba na yung usaping, may relasyon ka ba sa Diyos? Kilala ka kaya ng Diyos? Nakikita kaya ang Diyos sa buhay mo? Palagi nawawala sa equation si God Lalo na kapag, sabi ko nga, madalas kong banggitin sa ating mga pag-uusap kapag nadaragdagan ng letra yung iyong pangalan, PhD, MD, Doktor, Pastor, Reverend, di ba? O kahit ano pa idugtong dyan sa pangalan mo, parang nawawala sa equation si God. At ikaw na kumikilos sa buhay mo. Yes, lumalabas sa bibig mo si God, pero definitely, wala sa puso mo. Kaya sabi ng Biblia ang dami mong sinasabi sa bibig, pero malayo ang puso mo sa akin. Do you know Him? Most people know about God, but they don't really know Him. Walang pinagkaiba ito sa ating presidente. Kilala ng buong Pilipinas ang ating presidente, pero hindi lubusang kilala o walang personal na pagkakakilanlan ang ating presidente sa atin. Not unless talagang magpursige tayo pumunta sa Malacanang at makipag-usap tayo sa kanya kung papayagan tayo ng kanyang mga gwardiya. To know God is to spend time with Him. It is a relationship. To know God is to obey Him at all costs. To know God is to fear Him. To know God is to trust Him unconditionally. No ifs, no buts. Sabi ng Philippians 3:10, I want to know Christ. Yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death. Ang hirap ng huli. Mahirapan lang tayo ng konti, nagrereklamo tayo tapos sasabihin mo, kilala mo ang Diyos. Paano pa kung papaliwanag mo yung anong kinalaman ng kanyang pagkamatay at kanyang muling pagkabuhay sa buhay na meron ka ngayon? Kung hindi mo siya mapaliwanag, hindi mo talaga kilala ang Diyos. Sinasabi mo lang, kilala mo siya. How much more yung sumunod ka sa kanyang paghihirap to the point of death? Hindi ka lang makakain ng isang araw. Ang dami mo ng reklamo Hindi ka lang nabigyan ng ayuda. Negatibo na pag-iisip mo Hindi lang nabenta yung ibinebenta mo. Ang sama-sama na ng loob mo buong araw. Sabi mo, mapanis tong sayang naman ito niluto ko. Hindi man nakikita sa mukha mo, pero sa puso mo, kitang-kita ng Diyos, panghihinayang. At parang walang pagtitiwala sa Diyos na kaya niyang gumawa ng himala. Sa panahon ng iyong pangailangan. Kilala mo ba siyang talaga? May malalim ka ba talagang relasyon sa Diyos? O panay ang reklamo at angal mo sa buhay? O ang bilis mong mawalan ng direksyon sa buhay? Ang bilis mong maglaro sa hangin dahil wala kang tunay, matibay at malalim na relasyon sa Diyos? You must have a continuous daily fellowship with the Holy Spirit. Nasa iyo dapat ang banal na Espiritu, ang kanyang Espiritu. Dahil habang nakikipag-usap ka sa Espiritu ng Diyos, nakikipag-usap ka na
sa Ama at sa Anak. Iisa lang sila eh. Yan na naman tayo. Paano yun? Sino bang kakausapin ko sa prayer? Basta mag-pray ka sa Diyos. Sealed by the name of Jesus Christ. Misteryo siya eh. Hindi mo siya mapaliwanag eh. You must have a continuous daily fellowship with the Holy Spirit. Number 2 is stand to be known by God. Iba yung you know God and to be known by God. Dito na pumapasok yung lalim na relasyon eh. Are you a child of God? Tanungin niyo po yung kasama niyo sa bahay. Are you a child of God? Is Jesus your Lord and Savior? You must be born again. O marami nang tumataas, alam ko tumataas ang kilay mo, lalo kung hindi ka born again ngayon. O sinasabi mo, ayoko yung born again na yan. Kung ikaw yan, pakinggan mong maigi ito. Sabi ng salita ng Panginoon, sa 2 Timothy 2:19, nevertheless, the firm foundation of God stands, having this seal. The Lord knows those who are His. And everyone who names the name of the Lord is to abstain from wickedness. Yun pala ang bunga ng mga taong may pagkakilala sa Diyos. May pagbabago ng buhay. Inilalayo ang sarili sa mga kahungkagan, sa mga kamangmangan, sa kasamaan. They will abstain from wickedness. O pwede ka magmaang-maangan at magbulag-bulagan at mag-inosentihan na hindi ko alam na mali yun eh. Hindi ko alam na kasalanan yun eh. Pero mula nung isinilang tayo, mula nung nilikha tayo ng Diyos, meron na siyang ibinigay ng konsyensya. Sabihin natin, conscience. Spell conscience. Abstain from wickedness. Balasahin natin yung mga ginawa natin ng mga nakaraang araw, nakaraang linggo, nakaraang buwan, nakaraang taon. Nilalayo ba natin yung ating sarili sa kasamaan? Oo, bumabagsak tayo. Oo, nangihina tayo. Oo, natutukso tayo at nagkakasala tayo. Pero muli ka bang tumatayo at humihingi ka ng tulong sa Diyos na pigilan ang sarili at mapagtagumpayan ang kahinaan na yan? O you're just a willing victim? Hinahayaan mo sarili mo maging biktima. Sabi mo, ang Diyos napakatapang, pinaglalaban ka. Pero ang tanong, ikaw ba, hinahayaan mo sarili mo maging biktima? Laban ng Diyos sa iyo, pero ikaw naman, wala ka man lang konting ini-exert na effort para baguhin yung pinababago ng Diyos sa buhay mo. Pangatlo, stand in prayer. Stand in prayer. Prayer of inquiry is a prayer of insight, guidance, and direction. It is asking God what to do about a particular situation. Humahanap ka ng kalooban ng Diyos doon sa sitwasyon na kinikilusan mo. Hindi mo dinidiktahan ng Diyos sa gusto mo mangyari sa buhay mo sa panalangin, kundi hinahanap mo ang kalooban niya. Prayer of inquiry is to know God's will concerning an issue. It is a prayer to ask God why, which, how, and when. Doon tayo bumabagsak madalas sa when. Naiinip tayo. Gusto natin masagot kagad. Pero alam niyo ba, sabi ni Ephesians 6:18, and pray in the Spirit on all occasions, with all kinds of prayer and requests. With this in mind, be alert and always keep praying for all the Lord's people. Pag may nag-pop na pangalan na mukha dyan sa isipan mo, pag-pray mo kagad. Ilan na bang pagkakataon na humihingi ng prayer sa'yo, sabi mo, sis, Brad, pag-pray mo naman ako. Sabi mo lang, sige, pag-pray kita. O kaya itinext mo, piniin mo, praying for you. Pero hindi ka naman talaga nag-pray. Kaya maganda, kapag may lumapit sa'yo, may nagsabi sa'yo, sa ganong pagkakataon, mag-pray ka agad. Pause, Lord, samahan niyo po si ganito, samahan mo si ganyan, tulungan niyo po siya. Pag may lumapit sa'yo, pray mo naman ako ha, sa ano. O lika, pag-pray kita. Huwag mo na sabihin, sige, pag-pray kita. Makakalimutan mo yan. Makakalimutin tayo. Tanungin mo yung katabi mo, ilan na ang prayer request na binigay sa'yo na hindi mo naman talaga pinag-pray? O diba? Pray in the Spirit for all the Lord's people. Kahapon, nag-uusap kami ni Mrs. Sabi niya,
Alam mo, mahal, may pumasok na pangalan sa akin, pumasok yung pangalan niya, talaga nag-uminto ako nag-pray ako. Hindi ko alam bakit. Sabi ko na lang sa kanya, udyok ng banal na spirito yun. Hindi basta naalala mo lang siya. Ngayon, kung naalala mo siya kasi may utang, di pag-pray mo rin na magbayad siya. Ask Him to give your ears to hear and eyes to see the way He is speaking to you. And you consider fasting. Consider ka mag-fast. Sino ba ang nagpa-fast sa inyo? Lalo na itong quarantine, ano? Consider fasting occasionally to help you focus more on God. Pang-apat, stand in faith. Stand in faith. Sabi ng 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. It is not for those who will walk by sight or logic na magagawa mo makapag-decide sa panahon na makipot ang daan, na mabigat, mahirap gumawa ng desisyon. Not by logic, not by sight. Have conditional faith in God's promises to guide you. Panlima, stand to cultivate the presence of God through praise and worship. Kung hindi ka marunong kumanta at sinabi mo, ako, mahilig ako kumanta, pero yung kanta, walang hilig sa akin. Alam niyo itong good news, walang sintonado sa Diyos. Oh, palakpak yung mga sintonado. Walang sintonado sa Diyos. Ang tinitingnan at pinakikinggan ng Diyos, hindi yung tono ng iyong boses, kundi yung tono ng iyong puso. Are you attuned with God? Sa Kanya ka ba nakikinig? Siya ba ang tunay mong pinakikinggan? O pinakikinggan mo yung asawa mo lang, anak mo lang, tatay mo lang, nanay mo lang, yung pastor mo lang? Are you attuned with God? So stand to cultivate the presence of God through praise and worship. Akala lang natin, pagkanta lang yung worship, hindi ho. Kahit anong ginagawa natin, kapag inalay natin sa Panginoon yan, we are actually worshiping God. Praise invites God into your situation immediately. And where God is, there is liberty and fullness of joy. He will guide you when you give Him high praise and worship. Kaya sabi ng salita ng Panginoon sa Psalms 47 verse 6, sing praises to God. Sing praises. Sing praises to our King. Sing praises. Bawat tao may himig sa puso, hindi man tono ng boses. Meron at meron sa puso yan. Pinagpalay nakapagko-compose at nakakakanta at nakatutugtog ng instrumento. Pero lahat naman pinagpala hanggat meron kang awitin sa iyong puso. Pang-anim, stand to dig deeper in the Bible. Maghukay ka. Di ba yung apat na klase ng paglago? Yung grow within, grow deep, grow up, grow more. Ano yung grow within? Binabago mo yung sarili mo. Grow deep in the Word of God. Grow up, mag-serve ka. Grow more, mag-disciple ka. The Bible has been rightly defined, acrostic po, B-I-B-L-E. Alala ko yung kanta, the B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone in the Word of God, the B-I-B-L-E. Ano niyo yung B-I-B-L-E? Basic instruction before leaving earth. Basic instruction before leaving earth. Kasi iiwan natin tong mundo. Iiwan natin lahat ng pinagpaguran natin. Kung yung pinagpapaguran mo, pinagbubuhusan mo ng panahon, wala namang kinalaman para sa iyong buhay na walang hanggan, magbawas-bawas ka ng oras dyan. Baka pag iiwan mo na ang mundo, wala ka nang madala. Wala ka talagang madadala. Baka mamaya pati relasyon mo sa Diyos, hindi mo dala-dala. Bakit? Wala kang na-invest na panahon sa paglalim mo sa Diyos. Wala kang na-invest na panahon sa paglilingkod mo sa iba, pagbibless mo sa iba. Alam nyo, ang tunay na pinagpala, yung walang-wala na pero gumagawa pa rin ng paraan para maging daluyan ng pagpapala sa iba. Wala mang pera, andun yung oras niya, nandun yung lakas niya, nandun yung galing niya, ibinibigay niya sa iba. Pero imposible naman na ang tao walang pera, no? Lahat may pera. Sino ba may pera sa inyo? Magsabi ng amen. O paki-post, like kayo, para alam ko kung sinong pupuntahan ko. Basic instruction before leaving earth. The Bible is our spiritual GPS. Alam na natin ngayon yan, moderno, GPS.
ginagamit natin para, lalo ng mga Grab driver, ano? O ipin mo lang. Hindi, hindi ipin mo, yung iipin. Ituldok mo lang kung saan yung location mo. Hahanapin ka niya kahit nasaan ka. Always available to tell us which way to lead, which way leads to where we want to go, and how to turn around if we get on the wrong path. GPS natin ng Biblia. Kaya sabi ng 2 Timothy 2:15, be diligent to present yourself approved to God as a workman who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth. Sa ibang version, study to show yourself. Mag-aral ka. Paghusayin mo ang iyong sarili na maaprubahan ka ng Panginoon. Maingat mong pinag-aaralan ng kanyang mga salita. And then stand in humility. Be humble. Be humble. Alam niyo, isa sa mga daily devotionals natin, di ba, sabi gano'n kapag tinanong mo ang tao kung sinong humble dito at nagtaas siya, ako, nagsimula na siya ma-disqualify doon sa humility niya. Stand in humility, be humble. God gives grace to the humble but despises the proud. Sabi ng Psalms 25 verse 9, He guides the humble in what is right and teaches them in His way. Yung mayayabang, ayaw magpanguna niyan, ayaw magpasakop niyan. Kaya kung ano-anong pinapasok sa buhay. Diba? Pag nagmamataas ka, hindi ka makikinig. At pag may nakikita ka nagmamataas sa tao, ayaw mong pangunahan. Bakit? Hindi ka naman pakikinggan eh. Sayang ang oras mo, sayang ang panahon mo. Hayaan mo siya. O linaw, He guides the humble. O pangungunahan niya yung mga nagpapakumbaba. Eh, kunin natin yung kabaligtaran. Yung hindi nagpapakumbaba, di hindi niya pangungunahan. Sasabihin mo, si Jesus at ako lang. O yun, dun pa lang, pride na eh. Wala ka nang pakikinggan. Si Jesus ba nakikita mo? Hindi naman eh. Ang Diyos ba nakikita mo? Hindi naman eh. Kaya sabi ng Diyos, sinasabi mo, mahal mo yung kapwa mo na nakikita mo, tapos ako tong hindi mo nakikita, ang Diyos na hindi mo nakikita, sasabihin mo mahal mo, sinungaling ka, bulaan ka. Kaya isang rehearsal natin na mahal natin ang Diyos, syempre, mahalin natin yung mga tao sa paligid natin. Not like them. Meron tayong mga basihan ng pagiging likable para gustuhin mo isa, ito dapat siya. Pero pag sinabing love mo yung isang tao, walang basihan yan. Hayaan mo lang siya mag-exist dyan kasama mo. Pag humingi siya ng tulong sa'yo, tutulungan mo. Pag humingi siya ng tawad, patatawarin mo. Kahit hindi siya humingi ng tawad, alam mong kasalanan niya, hayaan mo lang siyang mabuhay. Hindi ka magsasabi ng anong pangit sa kanya. Hindi ka magtatanim ng galit sa iyong puso. Ipapanalangin mo siya. Ano pa? Stand still. Cultivate quietness. Sa panahon ngayon, ang hirap ng humanap ng kapayapaan, ng katahimikan. Parang nai-equate natin minsan ang kapayapaan ang katahimikan sa kapayapaan di ba? Pero stand still. Cultivate quietness. Set aside a consistent time every day to meet with God. Meron ka bang place of sanctuary sa iyong bahay, sa iyong lugar? Maaring sa CR yan, di ba? Maaring sa kotse mo yan. Maaring sa kwarto mo. Kahit sa lugar ng iyong tahanan, San Lupalop, meron ka dapat lugar na kung saan makakahanap ka ng katahimikan at doon mo kakausapin ng Diyos. Paano masasabing tahimik yan? Nakatabi mo palagi yung cellphone mo. Patayin mo, i-turn off mo yung cellphone mo. Huwag mo i-silent mode kasi maririnig mo rin yung vibration niya. Diba? Patayin mo siya para wala makakontak sa iyo. And then you kneel before God. Focus on God. Try starting out with a half-hour quiet time. Mahaba-haba na yun. Gaano ba katagal yung quiet time mo? And after you develop greater intimacy with Him, anong gagawin mo? Increase the time to an hour. Kasi kalimitan mga 5 to 10 minutes during the start of your quiet time, kiniklear mo yung isip mo, ina-unclog mo siya, yung mga laman ng iyong isipan, and you focus fully on God. So, don't rush your quiet time. Huwag kang tingin ng tingin sa oras mo. Magsimula ka na mag-isip ng mga bagay, tanggalin mo yung mga umaharang sa isipan mo at mag-isip ka ng mga pangako ng Diyos.
yung kanyang kabutihan. Kaya sabi sa Psalms 30 verse 15, this is what the sovereign Lord, the Holy One of Israel says, only in returning to me and resting in me will you be saved. In quietness and in confidence is your strength. In quietness and confidence is your strength. Ano pa? Stand to practice unconditional love. Ito na binabanggit ko kanina. Na-preempt pala, no? Stand in tawag dito, unconditional love. Stand to practice unconditional love. Meaning to say, live without unforgiveness, malice, bitterness, and anger. Yung kapag naririnig mo yung naalala mo yung ginawa ng tao sa'yo, magpapatawad kayo. Palagi mo sabihin sa sarili mo, pinatawad ko na siya, Panginoon. Pinatawad ko na siya, Panginoon. Naalala mo yung sinabi niya, naalala mo yung ginawa niya, sabihin mo, pinatawad ko na siya, Panginoon. Hindi siya one time, big time, may panagpatawad kayo. Kasi palagi nating maalala yung mga sakit na ginawa natin ng ating kapwa. Same way, yung ginawa mo sa iyong kapwa, naaalala nila. Ang sabi ng salita ng Diyos, kung paano mo gawin ito sa kapwa mo, yan ang basihan ng tawag dito, yung pag-reciprocate ng Diyos sa iyo. With the same measure. So kung gusto mong patawarin ka ng Diyos sa iyong mga pagkakamali, magpatawad ka. Huwag magtanim ng sama ng loob. Huwag mag-input ng malice sa kanyang mga ginagawa. And then, stand to listen. Stand to listen. Sabi ng John 10:27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Alam niyo sa mga pastor, ito po yung kalimitang ginagawa rin namin basihan eh. Kilala namin yung mga miyembro namin. Kilala namin yung kongregasyon na pinapastoran namin. Ano po yan? They hear our voice. At kilala din namin yung kanilang mga boses. Nagpapasakop sila, kinikilala nila yung paglalagay ng Diyos sa amin, sa kanilang buhay. Kaya magiging mabuting pastor lang isang pastor doon sa tao o sa miyembro na nagpapapastor. Pero kung ayaw niya, walang magagawa. Kaya sabi ni Pablo pag sumikapan ninyo na gawing maligaya sa mga nangunguna sa inyo ang kanilang pangunguna, hindi maging pabigat. Ganda naman, ano? Kahit simpleng tao, maunawaan naman yun. Hindi mo kailangan maging edukado para maintindihan mo yan. Kailangan mo lang maging mapagpakumbaba. God can speak through following ways. Ito po yun. Kasi nagsasalita ang Diyos eh. Kung may malalim ka relasyon sa Kanya, mapapakinggan mo siya kahit saan, kahit kanino. Pero unang-una na, nagsasalita ang Diyos sa Kanyang salita, sa Bible, His Word. Meron naman talaga namang, hindi naman lahat eh, pero meron iba talaga napapakinggan nila ang Diyos. Pero siguraduhin mo Diyos yan na, dito po sa sinasabi ko ngayon, talagang kailangan maging mag-ingat ka na boses nga ng Diyos ang iyong napapakinggan. Pero sa Genesis 12:1 nagsasabi na nagsasalita ang Diyos at makinig ka eh. Sa panaginip, sino ho ba rito ang madalas alam mo nakikipag-usap ang Diyos sa panaginip? Judges 7:13 magsasabi niyan. Nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Sa mga pangitain, hindi po daydreaming visions po ang tawag dito, mga pangitain. Hindi ka tulog, pero nakakita ka ng pangitain, visions, at nakikipag-usap ang Diyos sa mga tao. Sabi nga sa mga sinuunang tao, nga tawag sa kanila, prophets. Ngayon, wala ka na makitang prophets eh. Bakit? Kumpleto ng hula eh. Bakit ka pa gagawa ng sarili mong hula? Ang gagawin ng prophet ngayon, mag-encourage. I-assure yung mga nakikinig na ito yung mangyayari. Dahil yun ang sinabi ng salita ng Diyos. Walang dagdag, walang bawas, at walang pagpapaangat ng sarili. Na dahil maraming hindi nakakaalam no sinabi mo, na alam mo dahil nabasa mo salita ng Diyos, ikaw ngayon feeling mo ikaw ang kinikilala ng mga nakikinig. No. Pag nagsalita, ang nagpapalakas ang isang propeta, makinig. Baka Diyos na ang nakikipag-usap sa iyo sa pamamagitan nila. Let your heart be still. Diba sabi ng Psalms, be still and know that I am God. Block out the distraction. Tune in to heaven's radio. O ano pa? Stand to seek wise counsel.
It's time to seek wise counsel. Sa dami ng mga nangyayari sa buhay natin, maglalagay pa tayo sa sarili natin na ako ayoko nung unsolicited advice. Dinilimitahan mo na yung sarili mo. Kapag sinabi mo yan, kapag pinaniwalaan mo yan, makinig. Hindi naman sinabing pakinggan mo na at gawin mo lahat eh. Makinig lang. Why? Kasi to some people, crossroads are places of confusion. Kabalisahan, kalituhan pag nandun sa sangang daan. Don't be afraid to ask for directions and seek wise counsel from family, trusted friends, a pastor, or counselor. Maghanap ka ng sagot. Di ba nga, isa sa mga devotionals ko na naman na ilathala natin. Mas mabuti na maging mangmang ka ng 1 minuto kaysa mangmang ka habang buhay kasi hindi ka nagtanong. At ang pagtatanong ay sinyalis din ng kapakumbabaan. Di mo alam kaysa mag-pretend ka na alam mo, lalabas at lalabas din yan. O kundi naman, pahihirapan mo lang ang sarili mo na dapat natapos mo yan ng ganitong panahon lang pero hindi ka nagtanong. Kaya kumain, gumugol ka ng maraming panahon. Saka mo sinabi, talagang time is gold, sa haba ng panahon, tinuruan ako ng Diyos na ganito ang gawin. Kung nagtanong ka, hindi ka nag-aksaya ng maraming panahon, time is gold pala In Psalms 30 verse 15, this is what the sovereign Lord, the Holy One of Israel says, only in returning to me and resting in me, you be saved. O diba? In quietness and in confidence. And confidence is your strength. Ito rin po yung verse natin kanina Magantay sa Diyos. At stand in perseverance. Be patient. Don't be in a hurry. Ito yung nabanggit natin. Don't be in a hurry. No matter how long it takes, be confident that God has heard your prayers and will respond. Let your mind be at rest. Kahit nga sa tawag dito, ano bang tawag yun sa music, di ba? Meron tinatawag na rest, yung parang sombrerong ganun. Parang hat na ganyan, rest. Hindi ka kakanta ng dire-diretso, maubusan ka ng hininga. Rest. Let your mind be rest. Don't try to rush through the process. Madalas kapag tayo ay naiinip, gumagawa tayo ng sarili nating kapamaraanan Doon tayo talo, doon tayo napapahamak. Kaya sabi ng Psalms 25 verse 4, show me your ways, O Lord, teach me your paths. Now there is comfort in knowing God. There is comfort in knowing God is guiding, leading, and instructing us. Especially when we are standing on crossroads, But not many people are willing to ask for direction. Come to God today. Come to God today. Don't live your life on logic, human reasoning, and trials. Wala po doon. Magbubunsod lang yan sa'yo para ma-break yung heart mo. Broken hearts, failures, and disappointments. Yun ang patutunguhan natin kapag ka nag-rely tayo sa logic. Don't take steps on your own or make important decisions without asking God. Lord, ito po yung plano kong gawin, pero ito po ba yung kalooban nyo? Lord, mahal ko siya Hindi ko kaya wala siya. Paano na lang kami pag nawala siya? Pero kung kalooban mo na bitawan ko siya, binibitawan ko siya sa kamay mo. At alam ko yun ang kalooban mo. Mahirap po yung haharapin ko, pero samahan niyo po ako. Samahan niyo kami. I want to grow in love with you. Always try to know the will of God concerning everything you are doing. So, this morning, what is your decision? What is your decision? Ang sagot ho dyan sa scripture reading natin kanina. Sabi ng Matthew 7:13-14, enter by the narrow gate. For wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction. And there are many who go in by it. Because narrow is the gate, and difficult is the way which leads to life. And there are few
who find it. Dito sa talatang ito, mapapatunayan natin na hindi madali ang sumunod sa Diyos. Napakadaling maging Kristiyano, mga kapatid, pero mahirap mabuhay bilang isang Kristiyano o magpaka-Kristiyano. Ang mag-isip, magsalita at kumilos ng kagaya ng ating Panginoong Hesus. Sabi ng 1 Peter 4:12, Dear friends, don't be surprised at the hairy trials you are going through, as if something strange were happening to you. Kaya kung Kristiyano ka at sinasabi mong kilala mo ang Diyos, huwag ka nang magtaka. Bakit nahihirapan ka sa buhay? Bakit may pagsubok ka? Bakit ka nandyan sa estado ng buhay mo ngayon na parang sinatanong mo ang Diyos, Lord, bakit ako pa? Bakit nga ba hindi ikaw? Na pag tinatanong mo sarili mo, tinatanong mo ang Diyos, Lord, bakit palaging ako? Bakit nga ba hindi palaging ikaw? Sabi ni Pedro, huwag ka nang magtaka, huwag ka nang magulat. Kapag may something strange na nangyari sa'yo, sa buhay mo. Kasi Kristiyano ka eh. At sabi ng Panginoon, kung gusto mo maging disipulo kita, pumangko ka ng sarili mong krus. Sumunod ka sa akin. Ngayon, kung sinasabi mo, yung Kristiyano, walang problema. Yan ay malaking kasinungalingan. Ngayon, kung ang bigat-bigat ng buhay mo, ang dami mong problema, ang dami mong pagsubok, pero wala ka ng malalim na relasyon sa Diyos, ang tawag dyan, sarili mong kagustuhan. Pinasok mo yan eh. Wala ang masaklap niyan, wala kang kasama para lumabas dyan, para tumulong sa'yo. Pero alam niyo ba ang good news? Sabi na salita ng Diyos kahit sa mga hindi tapat, mananatili akong tapat. Katangian kasi ng Diyos yun how much more kung magtatapat tayo sa Kanya? Kung susunod tayo sa Kanya, kung pipiliin natin yung daan ng katapatan, daan ng katwiran, daan ng kabanalan, daan papunta sa Diyos, daan papunta sa langit. Pero sabi ng Matthew, makitid yan, mahirap yan. Kasi i-highlight natin, because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life. Kaya kung difficult yung dinadaanan mo ngayon, purihin mo ang Diyos kasi papunta ka sa tunay na buhay. O ang linaw, enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction. O ngayon, kung gusto mo magaan na buhay, walang problema, di gawin mo yung ginagawa ng marami, but it will lead you to destruction. Sa bandang huli, kamatayan yan. Proverbs 19:21. Kala mo tama, kala mo okay, sa bandang huli pala, kamatayan. But there is no neutral ground. Kung tayo madalas huminto tawag ho dyan, nung nasa sangandaan na, huminto na, hindi na nag-decide. Neutral, play safe, playing safe. There is no neutral ground. The Lord Jesus, who on the cross at Calvary made the greatest sacrifice for us at the crossroad. Kumuha siya ng crossroad doon sa Golgotha. Ano siya There is a broad road that leads to destruction and narrow road that leads to eternal life. Ang tanong, what road have you chosen? If you realize you are on the wrong road, why not repent and get on the right way, the right road today? If you are willing to repent and surrender your life to Jesus Christ, siguro maganda manalangin ka sa pagkakataong ito. Kung di mo alam kung ano ipapanalangin mo,